Kung hindi sa Harvard, hindi ito unibersidad. Ang mga mag-aaral mula sa Switzerland, ang bansang may pangalawang pinakamataas na GDP per capita sa mundo na may 29 na nagwagi ng Nobel Prize at tahanan ng ETH Zurich kung saan nag-aral si Albert Einstein ay buong pusong naniniwala sa kaisipang ito. Nang ang kanilang planong paglalakbay sa Silicon Valley ay pinalitan ng Pilipinas, ipinakita nila ang kanilang pagkadismaya. Pilipinas? Ang bansang may GDP per capita na mas mababa sa kalahati ng sa atin? Ano naman ang magiging interesante doon? Ngunit sa loob lamang ng 40 minuto, matapos lumapag ang kanilang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, ang lahat ng kanilang kumpiyansa at pagkiling ay gumuho. Ang kanilang natuklasan ay isang bagay na lubos na hindi inaasahan. Hindi pala lahat ay tungkol sa GDP. Nakakahiya ang ating kamangmangan. Ano ang nagpabago ng lubusan sa isipan ng mga henyong ito mula sa Switzerland? Ang katotohanan sa likod ng nakakagulat na 11 araw na ito ay malapit ng mabunyag. Ako si Sofia Bell, 17 taong gulang, at kalalaking gintong medalya sa International Mathematical Olympiad. Ang aking paaralan ay isang mataas na paaralang kaanib sa ETH Zurich, ang institusyon kung saan nag-aral si Einstein. Ang aking mga kasamahan sa paglalakbay ay hindi rin pangkaraniwan. Si Elina, 16 taong gulang, ay mayroon ng nailathalang papel sa journal na Nature. Siya ay isang henyo sa biolohiya. Si Matias ay isang kampeon sa internasyonal na kompetisyon sa robotics. Si Clara, mula sa isang pamilya ng mga Swiss banker sa loob ng maraming henerasyon, ang pinakabatang tagapagsalita sa European Youth Economic Forum. At si Nikolai ay bihasa sa quantum physics sa pamamagitan ng sariling pag-aaral. Kami ang kinabukasan ng Switzerland, ang magiging mga pinuno ng mundo. O hindi bababasa, iyon ang aming pinaniniwalaan. Isang araw ng Marso, inanunsyo ng aming punong guro ang isang nakakagulat na balita. Mga mag-aaral, sa kasamaang palad, kinansela ang ating pagbisita sa Silicon Valley. Isang bulungan ng pagkadismaya ang kumalat sa buong silid-pulungan. Ngunit sa halip, magkakaroon tayo ng isang linggong educational tour sa Maynila, Pilipinas. Pilipinas? Tanong ni Elina, na may ekspresyong hindi makapaniwala. Oo, Pilipinas. Bibisitahin natin ang Universidad ng Pilipinas at mga nangungunang institusyon sa teknolohiya. Sandali po, itinaas ni Matias ang kanyang kamay. Pilipinas sa halip na Silicon Valley? Ano ang makikita natin doon sa halip na makipagkita sa mga Nobel laureate? Bumuntong hininga ang punong guro. Ang Pilipinas ay isang bansa na maraming maipag-aaral. Matututo ng ano? Tanong ko. Papasok na kami sa pinakamahuhusay na universidad sa mundo. Ano ang matututunan namin mula doon? Nang gabing iyon, ang aming dormitoryo ay puno ng mga bulungan ng pagtutol. Wala itong katuturan, sabi ni Clara na may pagkayamot. Ang pamilya ko ay mga Swiss banker sa loob ng maraming henerasyon. Ano ang makikita ko sa Maynila? Tama ka. Isang bansa na ang GDP per capita ay hindi man lang kalahati ng sa atin, reklamo ni Nikolai. Tumawag pa si Elina sa kanyang mga magulang. Dad, ipapadala kami ng paaralan sa Pilipinas sa halip na Silicon Valley. Sa tingin mo ba makatwiran iyon? Kahit na maraming reklamo mula sa mga magulang, hindi nagbago ang desisyon. Isang araw bago ang aming pag-alis, nag-empake kami ng may pag-aatubili. Isang linggo lang naman, sabi ni Matias na nagkibit balikat. Isipin na lang natin na bakasyon ito. Baka mayroon silang cooking class para sa adobo o kung anuman, biro ni Clara. Sa eroplano, nagsaliksik ako tungkol sa Pilipinas. Ang GDP nito ay isa sa pinakamataas sa Timog Silangang Asya na may per capita income na humigit kumulang 3,500. Hindi masama, ngunit malayo sa libing 100,000 ng Switzerland. Tingnan ninyo ito, sabi ni Nikolai, ipinakita ang kanyang smartphone. Ang mga estudyanteng Pilipino ay nag-aaral ng 80 na oras sa isang araw? Nakakabaliw. Hindi man lang mahusay. Ganoon sila kasipag mag-aral pero wala pa ring Nobel laureate sa agham, hindi ba? Pangaasar ni Elina. Eksakto. Dapat silang mag-aral ng matalino, tulad natin. Ano ang punto ng paggugol ng napakaraming oras? Sang-ayon ako. Ang Switzerland ay may 29 na nagwagi ng Nobel Prize, ang pinakamataas na bilang per capita sa mundo. Kami ang pinakamahusay na produkto ng pinakamahusay na sistema ng edukasyon. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung ano ang matututunan namin mula sa isang umuunlad na bansa sa Asya.
Pagkatapos ng 14 na oras na paglalakbay, nakarating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Sige, tiisin na lang natin ito sa loob ng 1 linggo, sabi ko sa aking mga kaibigan. Hindi ko alam noon na ang 1 linggong ito ang magiging pinakamahalagang pagbabago sa aking buhay. At sa loob lamang ng 40 minuto, ang aming pagmamataas ay magsisimulang magkaroon ng unang lamat. Unang 40 minuto sa ENEA. Ang unang lamat sa pagkiling. Ang aming unang impresyon sa Ninoy Aquino International Airport ay mas maganda kaysa sa inaasahan. Mas malinis kaysa sa inaakala ko, pag-amin ni Matias. Mukhang kasing ganda ng Zurich Airport, sabi ni Clara, na tila nagulat din. Humanga kami sa mga cultural display na nagpapakita ng sining at maliliit na pagtatanghal ng Pilipinas. Mayroon ding mga libreng shower room at resting lounge. Habang naghihintay sa pila ng imigrasyon, nagpaalam si Elina na magbabanyo. Pagkatapos ng 15 minuto, hindi pa rin siya bumabalik. Ano kaya ang ginagawa niya? Subukan mong i-text. Nagsimula na akong mag-alala. Bigla, tumakbo pabalik si Elina na may takot sa kanyang mukha. Nawawala ang relo ko. Nagulat kaming lahat. Ano? Ang Rolex ng lolo ko. Siguro naiwan ko sa lababo sa banyo. Ang relong iyon ay isang vintage Rolex mula pa noong 1950s na nagkakahalaga ng mahigit 150,000 Swiss francs. Ito ay isang regalo sa lolo ni Elina noong siya ay isang executive sa isang Swiss bank. Hanapin natin agad. Habang papatakbo na kami pabalik sa banyo, isang babaeng janitor na naka-uniforme ang humahangos na lumapit sa amin. Sa kanyang name tag, nakasulat ang Nena. Ito po ba ang hinahanap ninyo, ma'am? Hawak niya ang Rolex ni Elina. Oo, ang relo ko. Kinuha ni Elina ang relo na may luha sa kanyang mga mata. Sinuri niya ito gamit ang nanginginig na mga kamay at nanlaki ang kanyang mga mata. Perpekto. Walang kahit isang gasgas. Ngumiti ng malumanay si Aling Nena. Salamat sa Diyos. Nakita ko po na nakalagay sa lababo, kaya nagmadali akong ibalik sa may-ari. Pero, ito ay isang napakamahal na relo, sabi ni Elina na nauutal. Opo ma'am, mukha pong vintage na Rolex, hindi po ba? Interesado po kasi ako ng kaunti sa mga relo. Ngunit ang mahalaga po ay naibalik sa inyo ang pag-aari ninyo. Akma na siyang aalis ng walang inaasahang kapalit. Sandali po. Binuksan ni Elina ang kanyang pitaka. Kailangan ko po kayong bigyan ng pabuya. Naku, huwag na po ma'am, ikinaway ni Aling Nena ang kanyang kamay. Ginawa ko lang po ang tama. Ang tama? Tanong ni Nikolai na hindi makapaniwala. Ang pagsauli ng isang relong nagkakahalaga ng 150,000 francs? Kahit po 150,000 francs o 150 pesos, kung ano po ang hindi sa atin, ay hindi sa atin. Kailangan ko na pong bumalik sa trabaho. Marami pa pong kailangang linisin. Mag-ingat po kayo, sabi niya nang may masayang bati at umalis. Natahimik kaming lahat. Totoo ba ito? Bulong ni Matias. Kung sa Zurich iyan, matagal nang nawala iyon. Ganoon din sa Geneva, sang-ayon ni Clara. Noong nakaraang taon, nawala ang handbag ng nanay ko sa airport. Hindi na namin nahanap. Habang nakapila sa imigrasyon, patuloy naming pinag-usapan ang pangyayari. Ngunit ang mas nakakamangha ay ang proseso ng imigrasyon. Ang automated system ay perpektong gumagana at ang mga opisyal ay matatas magsalita ng Ingles. Lahat ba ng Pilipino ganito? Hindi pa rin makapaniwala si Elina. Noon, lumapit ang aming Pilipinong tour guide. Magandang araw, ako si Jose, pero tawagin ninyo akong Kuya Jose. Maligayang pagdating sa Pilipinas, mga mag-aaral mula sa IT. Nakakagulat, nagsasalita siya ng Aleman. Isa sa mga opisyal na wika ng Switzerland. Ang galing ninyong mag-Aleman, sabi ko na namamangha. Nag-aral ako ng aking PhD sa physics sa University of Zurich sa loob ng 3 taon. Namimiss ko ang Switzerland, kaya nagboluntaryo akong maging guide. Habang nasa bus kami, ipinaliwanag ni Kuya Jose na ang nangyari sa relo ay karaniwan sa Pilipinas. Ayon sa estadistika noong nakaraang taon, ang rate ng pagbabalik ng mga nawawalang gamit sa airport ay higit sa 1.5%. Kahdeksang kumentavisi prosentama, bulalas ni Nikolai. Oo, at ang Naya ay palaging niraranggo bilang isa sa mga pinakapinabuting paliparan sa mundo sa mga nakaraang taon dahil mismo sa mga karanasang tulad ng sa inyo. Pero bakit? Bakit nila basta-basta isinasauli ang mga gamit ng iba? Seryosong tanong ni Clara. Ngumiti si Kuya Jose. Dahil ang katapatan ng pinakamahusay na patakaran
at ang hindi pag-iimbot sa pag-aari ng iba ay isang pangunahing halaga sa kulturang Pilipino na tinatawag naming dangal. Sa labas ng bintana, nakita namin ang skyway na papunta sa sentro ng Maynila. Ang mga kalsada ay perpekto at ang mga karatula ay may kasamang Ingles. Tingnan ninyo iyon, turo ni Kuya Jose. Iyan ang BGC Ortigas Link Bridge, isa sa mga pinakabagong infrastruktura na nag-uugnay sa mga sentro ng negosyo. Wala pa kaming ganyang tulay sa Switzerland, bulong ni Matias. Noon, bumulong sa akin si Elina. Sofia, kakaiba ito. Hindi tulad ng inaakala natin. Naramdaman ko rin iyon. Sa loob lamang ng 4 minuto sa NAIA, nagsimula ng magkaroon ng unang lamat ang aming mga pagkiling. Isang bansa kung saan ang mga tao ay madaling nagsasauli ng isang bagay na nagkakahalaga ng 150,000 francs. Ano pa kaya ang makikita namin dito? 3 a.m. sa Maynila. Ang lungsod na hindi natutulog. Gabi na nang makarating kami sa aming hotel, ngunit hindi ako makatulog. Bahagyang dahil sa jet lag, ngunit karamihan ay dahil sa mga pangyayari sa araw na iyon. 3:00 ng umaga, sumuko na ako sa pagtulog at bumaba sa lobby. Nakakagulat, nandoon din sina Matias at Nicolay. Hindi rin kayo makatulog? Medyo jet-lagged. Pero hindi ko maalis sa isip ko ang nangyari kanina, tango ni Matias. Gusto ninyong maglakad-lakad? Mungkahi ni Nicolay. Sinabi sa amin ng receptionist na bukas ang mga convenience store 24,007. Isang bagay na hindi maiisip sa Switzerland kung saan lahat ng tindahan ay nagsasara ng 10 p.m. Paglabas namin ng hotel, natigilan kami. 3:00 ng umaga, ngunit ang mga kalsada ay abala sa mga tao at sasakyan. Ano ito? Pagtataka ni Matias. Pagpasok namin sa isang convenience store, lalo kaming nagulat. Isang grupo ng mga empleyado ng call center ang kumakain ng kanilang meal sa isang sulok habang isang delivery rider ang nag-aayos ng mga pakete. Excuse me, sabi ko sa rider sa Ingles. Nagtatrabaho ka pa? Oo sir. Midnight shift delivery. Kailangang matapos bago mag 7 a.m. Sagot niya sa napakahusay na Ingles. Mga foreign student pala kayo. Saan kayo galing? Switzerland. Oh, Switzerland. Magandang bansa. Pero narinig ko, 10 p.m. pa lang, sarado na lahat doon. Tama ba? Bakit bukas dito? 24 oras. Tumawa siya. Hindi humihinto ang Maynila. Kung may natutulog, mayroon ding nagtatrabaho. Kung may nag-aaral, kailangang umikot ang lungsod, 24,007. Paglabas namin ng convenience store, isang mas nakakagulat na tanawin ang aming nakita. Isang coffee shop ang may nakabukas pang ilaw. Isang coffee shop na bukas ng 3 a.m., tinitigan ni Matias ang karatula ng hindi makapaniwala. Pagpasok namin, totoo nga. Halos puno ng mga customer ang lugar. Karamihan ay nagtatrabaho o nagbabasa sa kanilang mga laptop. Umorder kami ng kape at humanap ng upuan. Sa katabing mesa, 2 babae na mukhang estudyante ang mainit na nagtatalo para maresolba ang qubit stability problem sa quantum computing. Nakinig si Nicolay. Ito ang kanyang larangan. Excuse me, sabi ni Nicolay sa Ingles. Nagsasaliksik ba kayo tungkol sa quantum computing? Tumingin ang isang babae. Oo. Kami ay mga master student sa Universidad ng Pilipinas. May presentasyon kami mamayang umaga kaya naghahanda kami. Nang 3 a.m., tanong ko. Nasa laboratorio kami sa araw. Mas nakakapag-focus kami sa gabi. Ako si Liana at ito ang kaibigan kong si Maria. Nang sabihin naming galing kami sa ETH Zurich, nagningning ang kanilang mga mata. Wow, ETH! Ang galing! Pangarap naming mag-aral ng PhD doon. Pero bakit kailangan ninyong mag-aral sa ganitong oras? Bakit hindi sa araw? Tanong ni Matias. Ngumiti si Maria. Mahigpit ang kompetisyon dito. Habang natutulog ang iba, kung magsisikap kami ng husto, makakalamang kami. At masaya rin ito. Ang pakiramdam ng pagiging lubos na nakatuon sa isang bagay sa katahimikan ng madaling araw. Masaya? Nagtatakang tanong ni Nicolay. Oo. Ang kaligayahan kapag malalim ang iyong pag-aaral sa isang bagay parang nakaka-addict. Noon, lumapit ang may-ari ng coffee shop. Isa siyang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngunit nagsasalita rin siya ng Ingles. Mga estudyante mula sa Switzerland, tama? Unang beses sa Pilipinas? Dumating kayo sa tamang oras para sa isang educational tour. Kung gusto ninyong makita ang inobasyon sa edukasyon ng Pilipinas, kailangan ninyong tingnan ito sa madaling araw. Madaling araw? Oo. Ang lakas ng Maynila ay lumalabas sa gabi. Ito ang oras para sa mga taong may pangarap
at hinahabol ang mga ito habang natutulog ang iba. Ikinuwento niya na sa araw, isa siyang empleyado ng kumpanya at sa gabi nagpapatakbo siya ng coffee shop. 2 trabaho? Nagulat ako. Hindi ito kakaiba dito. Isang pangunahing trabaho, isang sideline at pagpapaunlad sa sarili. Isang buhay na may 3 bahagi. Pag-alis namin sa coffee shop, 4 a.m. na. Ngunit ang lungsod ay tila mas masigla pa. May mga nagjo-jogging, naghahanda para sa trabaho at nagde-deliver ng diaryo. Tingnan ninyo iyon, turo ni Matias sa isang gusali sa kabilang kalsada. Ang ikatlong palapag na isang review center ay may ilaw pa at may mga estudyante sa loob. Isang review center ng 4 a.m.? Natulala si Nikolay. Dahil sa kuryosidad, pumasok kami sa gusali. Isang banner ang nakasabit, Special Course, UP College Admission Test Dawn Breaker Session. Tinanong namin ang isang estudyante na nakita namin sa pasilyo. Anong oras nagsisimula ang klase? 5 a.m. po. 2 oras na klase bago pumasok sa regular na paaralan. Bakit? Ngumiti ang estudyante. Kung gusto mong mauna sa iba, kailangan mong gamitin ang oras na hindi ginagamit ng iba. Ang target ko po ay ang College of Medicine sa UP. Habang pabalik sa hotel, gulat pa rin kami. Sa Switzerland, 10 p.m. pa lang, humihinto na ang lahat, bulong ni Matias. Pero dito, hindi ito humihinto. 24 oras talaga, dagdag ni Nikolay. Sumakay kami ng taxi. Ang driver ay isang matandang lalaki. Kahit hindi siya marunong mag-Ingles, nag-usap kami sa pamamagitan ng isang translation app. Bakit po kayo nagmamaneho sa ganitong oras? Kailangan kong kumita para sa matrikula ng apo ko. Sa araw, ang anak ko ang nagmamaneho. Sa gabi, ako naman ang pumapalit. Hindi po ba kayo napapagod? Pagod. Pero kung makakapasok ang apo ko sa isang magandang universidad, sulit ang lahat. Iyon ang pag-asa. Nang makabalik kami sa hotel, nagsisimula ng magliwanag. Sa lobby, nakita namin sina Elina at Clara. Hindi rin sila makatulog at kalalabas lang din. Nakita ninyo rin, hindi ba? Tanong ni Elina. Ang Maynila sa madaling araw. Nakakabaliw. Nakita ko pa ang isang delivery ng Jollibee Chicken Joy ng 4 a.m. Umiling si Clara. Nag-usap kami sa lobby. Kailan natutulog ang mga taong ito? Tanong ni Matias. Siguro binabawasan nila ang kanilang tulog, sagot ni Nikolay. Pero ang kakaiba, sabi ko, walang mukhang pagod, mukha pa silang masigla. Tama, sang-ayon ni Elina. Parang mga taong may malinaw na layunin. Sa almusal, tinanong kami ni Kuya Jose. Nakatulog ba kayo ng maayos kagabi? Nagkatinginan kami. Hindi po, pero nakita namin ang Maynila sa madaling araw. Ganoon ba? Kamusta naman? Nakakagulat. Ibang-iba sa Switzerland. Ngumiti si Kuya Jose. Iyan ang enerhiya ng Pilipinas. Ang determinasyon na nagniningas. 24,007. Ngayong araw, kapag pumunta tayo sa Universidad ng Pilipinas, mas magugulat pa kayo. Universidad ng Pilipinas. Ano pa kayang nakakagulat na bagay ang naghihintay sa amin doon? Sa totoo lang, nagsisimula na akong matakot ng kaunti. Universidad ng Pilipinas. Kapag nagbanggaan ang mga henyo, pagdating namin sa Universidad ng Pilipinas Diliman, ang aming unang impresyon ay hindi masama. Ang campus ay moderno at ang mga estudyante ay mukhang masigla. Gayunpaman, lihim kong iniisip. Mas magaling pa rin ang ETH. Ang sumalubong sa amin ay ang University Student Council Chairperson na nagngangalang Miguel. Maligayang pagdating. Ngayong araw, naghanda kami ng isang espesyal na aktibidad. Isang debate sa agham sa pagitan ng mga mag-aaral mula sa UP at ETH. Debate? Nagningning ang mga mata ni Elina. Ito ang kanyang espesyalidad. Oo, sa paksang mga makabagong paraan upang lutasin ang pagbabago ng klima sa mga bansang arkipelago. Mayroon kayong 30 minuto para maghanda, 15 minuto para magpresenta, at 10 minuto para sa rebutal. Puno kami ng kumpiyansa. Ang Switzerland ay isang nangungunang bansa sa larangan ng kapaligiran at kami ay may pinakamahusay na edukasyon. Nagplano kami ng isang perpektong estratehiya. Tinatalakay ang carbon neutrality, renewable energy at circular economy. Pagpasok namin sa silid ng debate, naghihintay na ang 5 miyembro ng koponan ng UP. Ang kanilang pinuno ay isang babaeng estudyante na nagngangalang Liana. Sino ang gustong mauna? Tanong ni Miguel. Kami na, sagot ko ng may kumpiyansa.
Ang aming 15 minutong presentasyon ay perpekto. Binanggit namin ang mga progresibong patakaran ng Switzerland, mga modelo sa matematika at pagsusuri sa ekonomiya. Isang malakas na palakpakan ang sumunod. Panalo na tayo, bulong ni Matias sa akin. Ngunit nang magsimulang magpresenta ang koponan ng UP, nagbago ang kapaligiran. Salamat sa koponan ng ETH para sa inyong mahusay na presentasyon, simula ni Liana sa perpektong Ingles. Ngunit, may ilang mahahalagang problema. Itinuro niya ang mga kahinaan sa aming presentasyon ng may katumpakan. Una, ang modelo ng Switzerland ay angkop lamang para sa maliliit at mayayamang bansa. Maaari ba itong ilapat sa mga bansang tulad ng Indonesia o mga bansa sa Africa? Ikalawa, ang modelong mathematical na inyong iprinisenta ay may mga pagkakamali. Nagsimula siyang magsulat ng mga equation sa pisara ang sarili kong modelo at napansin kong mali nga ang isang variable na aking inilagay. Ikatlo, ang inyong pagsusuri sa ekonomiya ay hindi isinasaalang-alang ang mga external na epekto. Pagkatapos ay iprinisenta ng koponan ng UP ang kanilang mga solusyon na lubhang progresibo at malikhain. Iminumungkahi namin ang isang teknolohiya ng community-based micro-hydroplants na pinapagana ng mga ilog sa bundok at isang biorefinery na gumagamit ng genetically modified na mikrobyo mula sa puno ng niyog para gawing biofuel ang carbon dioxide. Itinaas ni Nicolai ang kanyang kamay. Iyan ay theoretical lamang, hindi ba? Hindi, sagot ng isang miyembro ng koponan. Tagumpay naming naisagawa ito sa laboratorio. Bagamat ang kahusayan ay nasa 12% pa lamang, naniniwala kaming maaari itong maging komersyal sa loob ng 2 taon. May ebidensya ba kayo? Hamon ni Elina. Siyempre. Ipinakita sa screen ang isang video ng kanilang eksperimento na nagpapakita ng proseso kung saan tinutunaw ng mga mikrobyo ang carbon dioxide at gumagawa ng mga precursor ng biofuel. Ito, hindi makapagsalita si Nicolai. Ito ay sapat na para mailathala sa isang journal tulad ng Nature. Plano naming isumite ito para sa publikasyon sa susunod na buwan, sagot ni Liana ng may ngiti. Sa rebuttal, sinubukan naming umatake ng husto. Ngunit sinagot nila ang bawat tanong ng perpekto. Ang mas nakakagulat ay ang kanilang kasanayan sa Ingles ay mas mahusay pa kaysa sa amin. Lumaki ka ba sa Amerika? Tanong ni Clara. Hindi, dito lang sa Pilipinas. Natuto ako sa YouTube. Nang matapos ang debate, malinaw ang resulta. Talong-talo kami. Sa lunch break, gulat pa rin kami. Paano nagawang magsaliksik ng mga undergraduate na estudyante ng mas malalim kaysa sa atin? Bulong ni Elina na hindi makapaniwala. Inamin ko, mas malalim ang kanilang pananaliksik, sabi ni Nicolai. Sa tanghalian, kasama namin ang mga estudyante ng UP. Bakit kayo sobrang handa? Tanong ko. Sa totoo lang, naghanda kami buong gabi. Sagot ng isang lalaking estudyante ng may ngiti. Kahit hating gabi, nandyan pa rin ang aming propesor para tulungan kami. 2:00 ng umaga? Pumunta ang propesor ninyo ng 2:00? Gulat ni Matias. Normal lang iyan dito. Ang mga propesor at estudyante ay madalas na nagtatrabaho ng magkasama hanggang gabi. Iba ang aming dedikasyon, ang aming bayanihan spirit. Kahit na kami ay nagkumpetensya, nagtutulungan kami. Kagabi, tumulong din ang mga kaibigan namin mula sa ibang kolehiyo. Ang aming layunin ay lumago ng sama-sama. Sa hapon, nilibot namin ang iba't ibang laboratorio. Sa AI Lab, isang grupo ng mga undergraduate ang gumagawa ng isang komplikadong proyekto. Ano ito? Tanong ko. Isang AI para sa maagang pagsusuri ng Alzheimer's disease. Maari nitong hulaan ito 10 taon ng maaga batay sa mga pattern ng brainwave. Isang undergraduate ang gumagawa nito? Sinimulan ko ito noong 2nd taon ko. Ngayon, nasa 4th na taon na ako at magtatayo ng sarili kong startup. Sa Robotics Engineering Lab, lalong nagulat si Matias. Ang disenyo ng joint ng robot na ito ay mas advanced kaysa sa aming lab. Natutunan ko ito noong nag-intern ako sa Boston Dynamics noong nakaraang taon, sagot ng isang estudyante. Boston Dynamics? Natulala si Matias. Iyon ang pangarap na lugar para sa bawat robotics engineer. Sa Biotechnology Lab, ganoon din ang pagkabigla ni Elina. Gumawa kayo ng sarili ninyong CRISPR-Cas9 system? Oo, at pinapabuti pa namin ito. Ang katumpakan ngayon ay 99.9% na. Sa huli, binisita namin ang kanilang Startup Incubation Center.
Mayroon ng 7 unicorn company na itinatag ng mga alumni dito, sabi ni Miguel ng may pagmamalaki. Mga kumpanyang itinatag ng mga estudyante? Pagtataka ni Clara. Oo, karamihan ay itinatag noong sila ay nasa kanilang early 20s. Mayroon kaming sistema dito na sumusuporta sa mga tao na maglakas loob na mabigo at bumangon muli. Habang paalis na kami, nakilala namin ang isang propesor na nagngangalang Dr. Santos. Nakakagulat, nagtapos siya ng kanyang PhD sa ETH. Oh, mga estudyante mula sa ETH, ikinagagalak kong makilala kayo. Profesor, bakit po kayo bumalik sa Pilipinas? Tanong ko, dahil mas malaki ang potensyal dito. Iba ang determinasyon ng mga tao dito at mas mabilis ang takbo ng pananaliksik. Ang Switzerland ay maaaring matatag, ngunit ang Pilipinas ay mapaghamon. Sa bus pabalik, walang nagsasalita. Natalo tayo, hindi ba? Sabi ni Clara na tila pagod. Talong-talo, pag-amin ni Nicolay. Sa antas ng pananaliksik, sa Ingles, sa determinasyon, tumingin si Matias sa labas ng bintana at sinabing, "Ngayon, alam na natin kung gaano tayo kayabang noon. Ipinagmamalaki natin na tayo ang pinakamahusay sa Switzerland, bulong ko, pero tayo ba talaga ang pinakamahusay?" Nang gabing iyon sa hotel, nagkaroon kami ng seryosong pag-uusap. Ang layunin ko ay makapasok sa ETH, sabi ni Nicolay. Pero mukhang hindi iyon ang katapusan. Ang mahalaga siguro ay hindi kung nasaan tayo, kundi kung ano ang ginagawa natin. Parang isang realisasyon, sabi ni Elina. Ang mga estudyante sa UP, sinusubukan nilang baguhin ang mundo. Pero tayo, sinusubukan lang nating makapasok sa isang magandang universidad. Bumuntong hininga si Clara. Ano pa kaya ang makikita natin bukas? Mayroon pa bang mas nakakagulat kaysa dito? Naalala ko ang sinabi ni Kuya Jose. Bukas, bibisitahin natin ang isang kumpanya. Subukan ninyong ihambing ito sa industriya ng relo ng Switzerland, ang mga Swiss watch, ang aming pagmamalaki. Ano pa kayang nakakagulat na bagay ang naghihintay bukas? Amihan Tech, kapag hinamon ng kinabukasan ang nakaraan. Ang mga Swiss watch ay walang hanggan. Ito ang kasabihang kinalakihan namin, ang sining ng tumpak na mekanikal na orasan, na may kasaysayang mahigit 300 taon iyan ang pagmamalaki ng Switzerland. Habang papunta kami sa pabrika ng Amihan Tech sa isang Special Economic Zone, sinubukan ni Clara na ibalik ang kanyang kumpiyansa, kahit na ano pa, sa mga industriyang nangangailangan ng mataas na katumpakan, kami pa rin ang numero 1. Kahit gaano pa umunlad ang semiconductors, hindi nito mapapantayan ang halaga ng isang Swiss watch. Ngunit pagdating namin sa pabrika, gumuho ang kumpiyansang iyon. Ito ba ang pabrika? Bulalas ni Matias. Ang nasa harapan namin ay hindi lang isang pabrika, kundi isang maliit na lungsod. Ang sumalubong sa amin ay si Dr. Reyes, isang senior researcher sa Amihan Tech. Maligayang pagdating. Ito ang isa sa pinakamalaking creative technology hub sa Asia. Gumagawa kami ng mga digital asset para sa AAA video games at mga visual effect para sa mga pelikula sa Hollywood na may output para sa 10 malalaking proyekto kada taon. 10 malalaking proyekto? Gulat ni Nicolay. At lahat ng ito ay nasa isang proseso ng produksyon sa antas ng digital micromanagement. Ang bawat pixel ay mahalaga. Posible ba ang ganoong antas ng detalye? Tanong ko. Posible na. At sa susunod na taon, target naming maabot ang antas ng real-time photorealistic rendering. Bago pumasok sa clean room ng kanilang mga server, kailangan naming magsuot ng espesyal na protective gear. Mas malinis pa kaysa sa mga pabrika ng relo sa Switzerland, hindi mapigilang aminin ni Clara, ang tanawin sa loob ng render farm ay nakamamangha. Isang espasyo na kasing laki ng 10 football field na may libu-libong mga high-performance machine na gumagana 24/7. Dito, gumagawa kami ng mga digital na mundo na may detalye na mas maliit pa sa isang butil ng buhangin, paliwanag ni Dr. Reyes. Paano ito ginagawa? Tanong ni Elina. Sa pamamagitan ng teknolohiya, gumagamit kami ng AI-assisted software para lumikha ng mga mundong mas totoo pa sa katotohanan. Sa control room, daan-daang mga screen ang nagpapakita ng real-time data. Kinokontrol ng AI ang buong proseso ng rendering. Ang error rate ay mas mababa sa 0.001%. Pagmamalaki niya, 0.001%? Natulala si Matias. Noon, isang babaeng engineer ang lumapit. Nasa huling bahagi lang siya ng kanyang 20s. Hello, ako si Angela, isang lead process engineer. Sa kabila ng iyong kabataan, ikaw na ang lead engineer?
Pagtataka ni Clara. Dito, sinusukat namin ang kakayahan, hindi ang edad. Gusto ko ang Switzerland. Napakaganda, sabi niya. Medyo gumaan ang loob ni Clara. Talaga? Mayroon kaming 300 taon ng kasaysayan. Ngunit nagpatuloy si Angela. Ang mga relo ay nagtatala ng nakaraan, ngunit ang aming teknolohiya ay lumilikha ng hinaharap. Dinala niya kami sa susunod na section. Halikayo. Ang isang digital character model na ito ay may 10 milyong polygons. 10 milyon? Hindi makapaniwalang sabi ni Nikolai. Oo, mas marami pa kaysa sa buong populasyon ng Switzerland. At ang mga modelong ito ang nagbibigay buhay sa mga laro sa inyong mga smartphone at console. Sa gusali ng pananaliksik, nakarinig kami ng mas nakakagulat na bagay. Ang Amihan Tech ay gumugugol ng $1 bilyong sa pananaliksik at pag-unlad bawat taon, sabi ni Dr. Reyes. $1 bilyong? Kinwenta ko sa isip ko. Iyon ay mas malaki pa kaysa sa R&D budget ng maraming industriya sa Switzerland. Iyan ang dahilan kung bakit mabilis kaming umuunlad. Sa loob ng 3 taon, magagawa na naming lumikha ng mga digital human na hindi na makikilala mula sa mga totoong tao. Sa tanghalian, kumain kami sa kanilang cafeteria na bukas 24/7 para sa mga empleyadong nagtatrabaho sa iba't ibang shift. Ang isang creative pipeline ay hindi maaaring huminto kahit 1 segundo, sabi ng isang empleyado. Kung hihinto ito ng 1 minuto, ang pagkalugi ay maaaring umabot ng milyon-milyon. Habang kumakain, isang empleyado ang nagsabi, "Ang mga Swiss watch ay may mataas na katumpakan, hindi ba?" Sinubukan ni Clara na ipagtanggol ang kanilang pagmamalaki. Ipinagmamalaki ng isang relo ang paglihis ng 1 segundo bawat taon. Ngunit ang aming mga makina ay nagkakalkula ng 5 bilyong operasyon bawat segundo nang may perpektong katumpakan. Sa hapon, binisita namin ang kanilang Future Technology Research Institute. Dito, dinidevelop namin ang susunod na henerasyon ng real-time graphics engine para sa metaverse, sabi ng isang mananaliksik. Metaverse? Naging interesado si Nikolai. Oo, nauuna kami sa Google ng 2 taon. Ipinakita niya sa amin ang isang simulation gamit ang engine na ito. Ang isang rendering na aabutin ng 10,000 taon sa kasalukuyang supercomputers ay magagawa namin sa loob ng 10 segundo. Kung gayon, ang sistema ng pananalapi ng Switzerland. Nagsimulang mag-alala si Clara. Maaari naming i-decrypt ang lahat ng ito. Iyon ang dahilan kung bakit kami ay nagde-develop din ng isang bagong sistema ng seguridad kasabay nito. Bago kami umalis, dinala kami ni Dr. Reyes sa isang espesyal na silid. Gusto kong ipakita ito sa inyo. Sa isang display case, may isang lumang relo. Iyan ay isang Patek Philippe, agad na nakilala ni Clara. Binili ito ng lolo ko noong siya ay nagsisikap na bumangon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Inipon niya ang kanyang sahod sa loob ng 10 taon para mabili ito. Bakit ito naririto? Tanong ko. Ang lolo ko ay nagtrabaho ng 10 taon para mabili ang relong ito. Ngunit ngayon, ang isang proyekto na aming ginagawa ay may halaga na 1,000 beses na mas mataas kaysa sa relong ito. Pagkatapos ng 60 taon, nagbago na ang lahat. Hindi makapagsalita si Clara. Habang pabalik, sinabi sa amin ni Angela, ang mga Swiss watch ay tunay na magagandang obra ng sining. Ngunit ang oras ay palaging sumusulong. Kung mananatili tayong nakakapit sa kaluwalhatian ng nakaraan, makakaligtaan natin ang hinaharap. Sa bus, isang katahimikan ang bumalot. Ang bagay na dati nating ipinagmamalaki, sabi ni Matias, ay nakaraan na. Ito ay nakaraan na, dagdag ni Nikolai. Tumingin lamang si Clara sa labas ng bintana. Para sa kanya, na nagmula sa isang pamilya ng mga master watchmaker, ito ay isang malaking pagkabigla. 200 taon ng kasaysayan, bulong niya, laban sa teknolohiyang mas mabilis pa sa isang kisap mata. Sinubukan siyang aliwin ni Elina, ngunit walang mahanap na tamang salita. Inisip ko ang lahat ng nakita namin ngayon. Ang Switzerland ay isang bansang perpektong nag-iingat sa nakaraan. Ngunit ang Pilipinas ay isang bansang galit na lumilikha ng hinaharap. Saan po tayo pupunta bukas? Tanong ko kay Kuya Jose. Sa Philippine Science High School. Makikilala natin ang mga estudyante sa high school ng Pilipinas. Mga estudyante sa high school, tila hindi interesado si Elina. Ngunit ngayon, alam na namin na sa Pilipinas, ang edad ay hindi mahalaga.
Ano pa kayang nakakagulat na bagay ang naghihintay sa amin bukas? Philippine Science High School, ang malalaking pangarap ng mga kabataan. Labang 50 AM, tumingin ako sa labas ng bintana ng hotel. Gising na ang Maynila, isang school bus para sa isang review center ang tumatakbo sa kalsada. Isang bus para sa review class ng 5:30 AM, sabi ni Matias habang humihigop ng kape. Hindi ka panipaniwala. Dumating kami sa Philippine Science High School ng 7 AM, ngunit ang paaralan ay puno na ng mga estudyante. Hindi pa naman oras ng klase, pagtataka ni Elina. Ang sumalubong sa amin ay ang vice-direktor at ang presidente ng Student Council na nagngangalang Juan. Nakakamangha. Si Juan ay nagsasalita ng 8 wika. 8 wika? Tanong ko. Filipino, Ingles, Sino, Hapon, Espanyol, Pranses, Aleman at Arabe. Kasalukuyan kong pinag-aaralan ang Ruso. Nagbibiro ka, tawa ni Clara na hindi makapaniwala. Agad na ipinakilala ni Juan ang kanyang sarili sa iba't ibang wika. Ang kanyang accent ay perpekto. Paano mo ito nagawa? Tanong ko na namamangha. Gumigising ako ng 4 AM para mag-aral ng wika sa loob ng 2 oras, nag-aaral sa paaralan ng 8 oras, may review class ng 4 na oras at nagre-repaso sa bahay ng 3 oras. 17 oras sa isang araw. 17 oras? Natigilan kaming lahat dahil masaya ito. Sa bawat bagong wika na natututunan ko, parang isang bagong mundo ang nagbubukas. Ang unang klase ay isang debate sa Ingles sa paksang ang halaga ng sangkatauhan sa panahon ng artipisyal na katalinuhan. Isang babaeng estudyante na nagngangalang Anya ang tumayo upang magpresenta. Ang AI ay hindi para palitan ang mga tao, kundi para gawing mas makatao ang mga tao. Ang kanyang Ingles ay mas mahusay pa kaysa sa amin, at ang kanyang pangangatwiran ay nasa antas ng isang master's student. Nang magsimula ang debate, lalo kaming namangha. Binanggit ng mga estudyante ang mga konsepto ng mga pilosopo tulad ni Kant, Sartre at Habermas. Ilang taon na ang mga batang iyan? Tanong ni Elina sa guro. 17 taong gulang. 17 taong gulang pero bumabanggit ng mga pilosopo? Normal lang iyan dito. Ang ikalawang klase ay matematika. Ito ay matematika sa antas ng universidad. Bulalas ko nang makita ang problema sa Pisara. Ito ay aplikasyon ng calculus. Bahagi ito ng aming advanced curriculum, sagot ng guro. Isang lalaking estudyante na nagngangalang Yinigo ang lumapit sa Pisara at sinagutan ang problema sa nakakagulat na bilis. Iyan ang problema sa International Mathematical Olympiad noong nakaraang taon, naaalala ko. 5 minuto lang ang ginugol ni Inigo para sagutan ito. Samantalang ako ay inabot ng 30 minuto. Sa tanghalian, nagkaroon kami ng pagkakataong makipag-usap sa mga estudyante. Bakit kayo ganito kasipag mag-aral? Tanong ni Matias. Isang babaeng estudyante na nagngangalang Mira ang sumagot. Dahil mayroon kaming mga pangarap. Gusto kong magtrabaho sa United Nations para tulungan ang mga bata sa mga lugar na may sigalot. Pero hindi ba masyadong mahirap ang pag-aaral ng 17 oras sa isang araw? Tanong ni Clara na may pag-aalala. Sa kabilang panig ng mundo, may mga batang kasing edad ko na namamatay sa digmaan. Ano ang hirap ng pag-aaral ko ng 17 oras kumpara doon? Ang sagot na iyon ay nagpatahimik sa amin. Sa hapon, pinanood namin ang isang espesyal na aktibidad, isang Model United Nations. Ang bawat estudyante ay kumakatawan sa isang bansa at nagdedebate sa wika ng bansang iyon. Ang kinatawan ng Pransya ay nagsasalita ng Pranses. Ang kinatawan ng China ay nagsasalita ng Chino. Ang kinatawan ng Saudi Arabia ay nagsasalita ng Arabe. Nakakamangha, sabi ni Nicolay. Ang namumuno sa pagpupulong ay isang babaeng estudyante na nagngangalang Sakura. Nagagawa niyang magsalin ng iba't ibang wika ng sabay-sabay. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Elina. Tinanong namin si Sakura sa break, paano ka natutong magsalita ng napakaraming wika? Gumigising ako ng 3 AM araw-araw para makinig ng balita sa iba't ibang wika. Nakikinig ako habang naliligo, habang kumakain. At natutulog ako ng 4 na oras lang. Kahit si Napoleon ay 4 na oras lang ang tulog. Pagkatapos ng klase, ang paaralan ay mas nakakamangha pa. Ang library at mga study hall ay puno ng mga estudyante hanggang 10 PM. Ibig sabihin, ang mga batang ito ay nasa paaralan mula 5 AM hanggang 10 PM? Gulat ni Matias. At pag-uwi nila, magbabasa pa sila hanggang 1 AM, paliwanag ni Juan.
Araw-araw. Dahil ito ang aming paraan sa buhay. Isang guro ang dumaan at nagsalita sa amin. Mga estudyante mula sa Switzerland, tama? Nagulat ba kayo? Alam ninyo ba kung ano ang nagtutulak sa mga batang ito? Ito ang kanilang pagnanasa. Alam nila na para makalabas sa maliit na bansang ito at makipagkumpetensya sa pandaigdigang entablado, kailangan nilang magsikap ng 10 beses na mas mahirap kaysa sa iba. Ito ay para sa bayan. 7 p.m. Nagkaroon ng isang espesyal na lecture mula sa isang alumni na kasalukuyang nag-aaral sa Harvard Medical School. Mga kaibigan, 3 taon na ang nakalipas, nakaupo rin ako dyan. Gumigising ng 4 a.m., nag-aaral sa madaling araw, nag-aaral na parang baliw. Nagsisisi ka ba? Tanong ng isang estudyante. Hindi, ni Katiting. Ang panahong iyon ang humubog sa kung sino ako ngayon. Ngayon sa Harvard, nakikipagkompetensya ako sa pinakamahuhusay sa mundo, ngunit hindi ako kailanman nahuhuli dahil alam ko kung paano magsikap ng mas mahirap kaysa sa kanila. Pagkatapos ng lecture, kinausap niya kami. Ang mga estudyanteng Swiss ay masipag din mag-aral, hindi ba? Sa totoo lang, hindi ganito kasipag, sagot ni Elina. Ang mga estudyanteng Pilipino ay may gutom, isang pagnanais para sa isang mas magandang kinabukasan. Iyon ang nagtutulak sa amin. Bago kami umalis sa paaralan, binigyan kami ni Juan ng isang souvenir, isang bookmark na may nakasulat na motto ng paaralan. Walang imposible, mayroon lamang hindi pa nagagawa. Habang pasakay ng bus, lumingon ako. 9 p.m. na, ngunit lahat ng silid-aralan ay may ilaw pa. Iyan ang kanilang pang-araw-araw na buhay, bulong ni Matias. 360 araw sa 365. Kapag holiday, nag-iiski tayo, nagpa-party, sabi ni Clara na may ekspresyong gulat. Ngunit sinabi ng mga batang iyon na kapag holiday, lalo pa silang dapat mag-aral ng husto. Habang pabalik sa hotel, sinabi ni Kuya Jose, nagulat kayo, tama? Iyan ang init ng edukasyon sa Pilipinas. Sa tingin ko, nakakabaliw iyan, sabi ko ng tapat. Nakakabaliw? Hindi. Ito ay isang pangangailangan. Sa isang maliit na bansang hindi gaanong mayaman sa likas na yaman, ang tanging paraan para mabuhay ay ang mga tao mismo ang maging pinakamahalagang yaman. Nang gabing iyon, nagtipon kami sa lobby. Ano ang ginagawa natin sa ating buhay? Tawa ni Matias sa sarili. Masyado tayong komportable. Sa loob ng 5 taon, ang mga batang iyon ay magiging mga katunggali natin, seryosong sabi ni Clara. Mga katunggali? Nauuna na sila sa atin, inamin ko. Sinabi ng aming guide na bukas, bibisitahin namin ang isang museo upang malaman ang tungkol sa kasaysayan ng ekonomiya ng Pilipinas at ang People Power Revolution. Ano pa kayang nakakagulat na bagay ang naghihintay sa amin? Ang aming pagmamalaki ay halos wala na. Mayroon pa bang mas ibababa ito? Ang himagsikan ng People Power, pagbangon mula sa abo. Ang kapaligiran sa bus papunta sa museo ay medyo tahimik. Hindi pa kami nakakabawi sa pagkabigla kahapon. Siguro isang nakaka-relax na araw ngayon, sabi ni Matias na may pag-asa. Ngunit ang mukha ni Kuya Jose ay seryoso. Ang makikita ninyo ngayon ay ang puso na magpapaintindi sa inyo sa Pilipinas. Pagdating namin, nakilala namin ang isang espesyal na tagapagsalita, si G. Ramon, isang dating negosyante at aktivista na nakaranas ng panahon ng batas militar at ng 1986 People Power Revolution. Puno ng mga guhit ng karanasan ang kanyang mukha. Magandang araw, mga bata. Ako ay isa sa mga bumangon mula sa madilim na panahong iyon. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Bago ang 86, ang bansa ay nasa ilalim ng diktadura. Ang ekonomiya ay bumagsak at ang kalayaan ay isang pangarap lamang. Ang aking maliit na negosyo ay sapilitang isinara. Maraming kaibigan ko ang nawala. Lahat ay tila walang pag-asa. Huminto siya sandali. Ang pamilya ko ay nawalan ng lahat. Ang aking ama, na isang mamamahayag, ay ikinulong. Sa isang iglap, lahat ng aming pinaghirapan ay gumuho sa aming harapan. Ano po ang ginawa ninyo? Maingat na tanong ni Nicolay. Bumagsak kami, bumagsak hanggang sa wala nang natira. Ngunit kailangan naming lumaban, hindi sa isang digmaan ng mga baril, kundi sa isang laban para sa kaluluwa ng bansa. Nagsimula kami muli mula sa wala. Dinala niya kami sa isang eksibit tungkol sa panahong iyon. May mga larawan ng mga protesta, ng mga taong nagkakaisa sa EDSA. Tingnan ninyo ito. Turo niya sa isang larawan ng isang madre na nag-aalok ng bulaklak sa isang sundalo.
Ito ang sandata namin pananampalataya, pag-asa, at pagkakaisa. Nagsimulang maluha si Clara. Sa Switzerland, hindi kami nagkaroon ng digmaan sa loob ng 200 taon. Natuto ang mga Pilipino na lumaban, sabi ni G. Ramon. Hindi sa larangan ng digmaan, kundi sa laban ng buhay. Ang tawag namin dito ay bayanihan. Noon, isa pang matandang lalaki ang pumasok sa museo. Niyakap niya si G. Ramon. Ramon, kumusta ka na? Ang lalaking iyon ay si G. Vicente, isang kasamahan sa negosyo ni G. Ramon na nalugi rin noong panahong iyon. Pumupunta ako dito bawat buwan para ipaalala sa sarili ko kung paano kami nakabangon, lumingon si G. Vicente sa amin. Mga bata, tandaan ninyo, ang kayamanan ay hindi permanente, ngunit ang katatagan at ang diwa ng hindi pagsuko ang mananatili sa atin magpakailanman. Ang mga salitang iyon ay nagparamdam sa amin ng pagkakasala. Pumunta kami dito bilang mga turista, ngunit ang mga taong ito ay pumunta dito upang alalahanin ang mga sugat na humubog sa kanilang buhay. Binigyan ako ni G. Vicente ng isang lumang 1 pisong barya. Itago mo ito. Ito ay isang barya na halos walang halaga noon. Ngunit dahil sa sakit ng kahapon, mayroon tayong ngayon. Tinanggap ko ang barya at hindi ko na malayang tumutulo na pala ang aking mga luha. Sa Switzerland, natututunan namin ang tungkol sa digmaan mula sa mga aklat ng kasaysayan. Ngunit dito, ito ay totoong buhay. Dinala kami ni G. Ramon sa rooftop ng gusali. Tanaw ang mga skyscraper ng Makati. Tingnan ninyo ang mga gusaling iyan. Pagkatapos ng revolusyon, ang ekonomiya ay wasak. Ngunit paano kami nakabangon? Paano po? Pagtataka ni Matias. Ginawa naming lakas ang aming galit at aral ang aming sakit. Nangako kami sa aming sarili na hindi na namin hahayaang mangyari ulit ito. Itatayo namin muli ang isang mas malakas at mas masaganang bansa. Sa tanghalian, nakasama namin ang isang grupo ng mga batang negosyante. Bakit po kayo interesado sa nakaraan? Tanong ni Elina. Isang batang negosyante ang sumagot, ito ay aming tungkulin. Ang pag-aaral sa nakaraan at pagpapasa ng mga aral sa susunod na henerasyon ay aming tungkulin. Tungkulin? Bulong ni Clara. Sa Switzerland, ang kasaysayan ay isang asignatura lang na kailangang sauluhin para hindi na maranasan ng susunod na henerasyon ang sakit na dinanas ng aming mga magulang. Sa hapon, nakilala namin ang isa pang espesyal na tao, si Gnang. Teresita, isang 95 taong gulang na dating ekonomista. Ako ay 15 taong gulang noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pamilya ko ay dumanas ng matinding hirap. Nakita ko ang bansang ito na bumangon at bumagsak ng maraming beses dahil sa digmaan at krisis sa ekonomiya. Ngunit isang bagay ang hindi nagbago, ang pusong palaban ng mga Pilipino. Bakit po kayo nakakalaban ng ganoon? Tanong ni Nicolay. Dahil binigyan kami ng bansang ito ng pagkakataon. Isang pagkakataon na bumangon mula sa mga guho, kaya oras na para suklian namin ang utang na loob na ito sa aming bayan. Bago kami umalis, pinakita sa amin ang isang silid na tinatawag na silid ng pag-asa. Ang mga pader ay puno ng mga larawan ng pagbawi ng ekonomiya ng Pilipinas mula 1986 hanggang sa kasalukuyan. Sa bus pabalik, walang nagsasalita. Masyado tayong namuhay ng payapa, sabi ni Elina, sa kapayapaan ng Alps. Dahil hindi tayo nakaranas ng krisis, wala tayong ganitong uri ng sigasig. Ang mga Pilipino, nilalabanan nila ang kanilang sariling maliliit na digmaan araw-araw para mabuhay, sabi ni Clara habang tinitingnan ang barya sa kanyang kamay. Naalala ko ang sinabi ni G. Ramon. Ang pagkakaroon ng isang bagay na dapat ipagtanggol ay nagbibigay sa atin ng lakas. Kami, ano ang ipinagtatanggol namin? O nagpapakasaya lang kami sa yaman na aming minana? Mahinang nagsalita si Kuya Jose. Ngayon, naiintindihan na ninyo siguro kung bakit ganito kasigasig ang mga Pilipino sa buhay? Para mabuhay sa gitna ng krisis, simula ko, kailangan mong sulitin ang bawat sandali. Nang gabing iyon, nanood kami ng balita sa hotel. May isang sigalot na nangyayari sa kabilang panig ng mundo. Iyan ang totoong mundo, umiling si Matias. Ngunit ang sumunod na balita ay tungkol sa pag-anunsyo ng isang bagong teknolohiya ng isang kumpanyang Pilipino. Kahit sa gitna ng mga banta, naghahanda pa rin sila para sa hinaharap paghanga ni Nicolay. Saan po tayo pupunta bukas? Tanong ni Clara. Sa Bonifacio Global City, sagot ni Kuya Jose. Titingnan natin ang hinaharap ng Pilipinas. Ang isang hinaharap na itinayo mula sa isang nakaraang puno ng mga sugat.
Ano kaya ang magiging itsura nito? Bonifacio Global City, kung saan ang pagkabigo ay hagdan patungo sa tagumpay. Habang papunta kami sa BGC, nakakita kami ng maraming skyscraper. Ngunit ang kapaligiran ay iba sa Silicon Valley. Mas siksik ito at mas masigla. Ito ang Silicon Valley ng Pilipinas, paliwanag ni Kuya Jose. Nagsimula ito 15 taon na ang nakalipas mula sa isang bakanteng lupain. Ngayon, ito na ang sentro ng mga pandaigdigang kumpanya ng teknolohiya. Pumunta kami sa opisina ng Lazada Express, isang higanteng kumpanya ng logistic. Ang gusali ay parang isang malaking palaruan. Ang sumalubong sa amin ay ang Chief Strategy Officer, si G. Chan, na 32 taong gulang lamang. Napakabata ninyo, pagtataka ni Matias. Sa industriya ng IT sa Pilipinas, hindi kami tumitingin sa edad. Tinitingnan namin ang kakayahan. Nakuha ko ang aking unang 10 milyong dolyar mula sa aking unang aplikasyon noong ako ay 23. Habang naglalakad kami papunta sa conference room, sinabi niya, "Magsimula tayo sa kwento ng aking mga pagkabigo. 5 beses na akong nabigo." 5 beses? Gulat ni Elina. Sa edad na 18, itinatag ko ang aking unang kumpanya, nabigo. 19, pangalawang beses, nabigo ulit. 20, 21, palagi akong nabibigo. Hindi po ba kayo naisipang sumuko? Tanong ko. May kasabihan ng mga Pilipino, bangon lang ng bangon. Nasa aming DNA iyan. Binuksan niya ang screen. Ito ay isang listahan ng mga unicorn company sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay may 23 unicorn. Karamihan sa mga tagapagtatag ay nabigo na dati. Ibig sabihin, ang pagkabigo ay tanda ng karanasan? Sabi ni Clara na tila nauunawaan na. Tama, dito, tinatawag naming kuya o ate ang mga entrepreneur na nabigo na. Iginagalang namin sila. Sumunod, binisita namin ang distribution center ng Lazada. Isang espasyo na kasing laki ng 20 football field. Dito, 3 milyong item ang gumagalaw araw-araw, paliwanag ng isang opisyal. 3 milyon? Muling pagtataka ni Matias. Ang mga robot at tao ay nagtatrabaho ng magkasama ng kahanga-hanga. Ang isang order na ginawa sa hating gabi ay maaaring maihatid sa customer kinabukasan. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Elina. Isang 24/7 system. Hindi natutulog ang Pilipinas. Sa tanghalian, kumain kami sa isang startup campus na kasing ganda ng Google headquarters. Nakausap namin ang ilang mga kabataan sa katabing mesa. Anong kumpanya ang ginagawa ninyo? Tanong ni Nikolai. Hindi pa kumpanya. Naghahanda pa lang kaming magtayo, sagot ng isang binata. Ano ang dinedevelop ninyo? Isang AI na humuhula ng demensya batay sa mga pattern ng boses. Maaari itong malaman 10 taon ng maaga. Estudyante ka ba? Tanong ni Clara. Hindi. Umalis ako sa isang malaking sementong kumpanya. SCG? Natigilan kaming lahat. Mas interesante ang isang mapaghamong buhay kaysa sa isang matatag na trabaho. Sa hapon, nakilala namin ang isang espesyal na tao, si G. Ben, ang tagapagtatag ng GCash, isang fintech unicorn. Maligayang pagdating mula sa isang financial powerhouse tulad ng Switzerland. Ano po ang GCash? Tanong ni Clara. Nagsimula kami bilang isang payment application. Ngayon, isa na kaming kumpletong financial platform. 70% ng mga nasa hustong gulang sa Pilipinas ay gumagamit ng aming serbisyo. 70%? Gulat si Clara. Para sa kanya, na mula sa isang pamilya ng mga banker, ito ay isang nakamamanghang bagay. Ngayon, ilang mga bangko sa Switzerland ang nag-aaral ng aming teknolohiya, kuwento ni Giben. Dati akong abogado. Isang matatag na trabaho, hindi ba? Ngunit umalis ako sa edad na 20 lame. Bakit po? Tanong ni Matias. Gusto kong baguhin ang mundo. Nakita ko ang mga taong nahihirapan sa napakamahal na mga bayarin. Noong una, sinabi ng lahat na baliw ako. Ngunit hindi ako nagsisisi. Sa pader ng kanyang opisina, may isang motto, huwag matakot sa pagkabigo, matakot sa hindi pagsubok. Sumunod, binisita namin ang punong tanggapan ng lineman, ang katumbas ng Google sa Pilipinas. Doon, nakilala namin ang isang developer, si Kim, 28 taong gulang. Ilang oras ka nagtatrabaho sa isang araw? Tanong ni Matias. Hindi ko ito binibilang sa oras. Kung masaya ako, nagtatrabaho ako ng 15 oras. Kung hindi, 10 oras lang. Basta may resulta, ang paraan ay malaya.
Ipinakita niya sa amin ang isang kamangha-manghang proyekto, isang real-time translation engine na sumusuporta sa 100 wika. Ang pangarap ko ay sirain ang mga hadlang sa wika. Sa huli, pumunta kami sa isang startup incubator at narinig ang nakakagulat na impormasyon. 43% ng mga kabataan sa Pilipinas ay nangangarap na magkaroon ng sariling negosyo. 43%? Tanong ko. Sa Switzerland, wala pang 5%. Ang mga kabataan dito ay hindi takot sa mga hamon. Kung mabigo sila, babangon sila muli. Nakilala namin ang isang tagapagtatag ng startup, si Yui, 20 taong gulang. Ano ang dinedevelop mo? Tanong ni Clara. Isang robot na nag-aalaga sa mga matatanda. Ang lola ko ay may demensya at walang nag-aalaga sa kanya. Kaya naisip kong gawin ito mismo. Kailangang may gumawa, hindi ba? Kaya ako na. Ang kanyang robot ay mukhang perpekto. Magkano na ang investment mo? Tanong ni Matias. $10 milyong. Sa susunod na taon, magpapalawak kami sa European market. Habang pabalik, hindi kami makapagsalita. Ang mga kabataan sa Switzerland ay naghahanap ng matatag na trabaho. Tawa ni Clara sa sarili. Ngunit dito, ang mga 20 anyos ay sinusubukang baguhin ang mundo. Ang pagtingin sa pagkabigo bilang tanda ng karanasan, umiling si Matias. Tayo ay takot sa pagkabigo kaya hindi tayo nangangahas magsimula, buod ni Nikolai. Ngunit ang mga taong iyon, kahit mabigo, babangon pa rin sila. Naalala ko pa rin ang sinabi ni G. Ben. Matakot sa hindi pagsubok. Ano ang kinatatakutan namin? Pagkabigo o ang pagbigo sa aming mga magulang? Nang gabing iyon, sinabi sa amin ni Kuya Jose sa lobby, itinuro sa amin ng kasaysayan kung mananatili kaming nakatayo, may iwan kami. Kailangan naming gumalaw sa lahat ng oras para mabuhay. Huminto ka at mamamatay ka. Iyan ang DNA ng mga Pilipino. Sinabi ng aming guide na bukas, dadalhin niya kami sa isang marathon sa Luneta Park na magsisimula ng 4 a.m. Madaling araw na naman, tawa ni Clara. Ngunit ngayon, alam na namin na ang tunay na lakas ng Pilipinas ay lumalabas sa madaling araw. Ang Manila Marathon, isang pista ng diwang hindi sumusuko, 3:30 a.m. Dumating kami sa Luneta Park. Libu-libong tao na ang nagtipon. Lahat ba ng taong ito ay tatakbo ng marathon? Hindi makapaniwala si Elina. 50,000 kalahok at 10,000 voluntaryo, paliwanag ni Kuya Jose. 10,000 voluntaryo, gulat ni Matias. Binigyan kami ng mga vest ng voluntaryo. Ang aming tungkulin ay mag-abot ng tubig sa mga mananakbo. Nakausap namin ang isang matandang babae na voluntaryo rin. Bakit po kayo nagbo-voluntaryo sa ganitong oras? Tanong ni Clara. Masaya. Nakikita ko ang mga kabataang tumatakbo at nagkakaroon din ako ng lakas. 15 taon ko na itong ginagawa. Noong una, kasama ko ang asawa ko. Huminto siya. Ang asawa ninyo? Maingat na tanong ni Nikolai. Pumanaw na siya, 3 taon na ang nakalipas. Pero pumupunta pa rin ako dito taon-taon. Tuwing nandito ako, naaalala ko siya. Ang sagot na iyon ay nagpatahimik sa amin. 4 a.m. Nagsimula ang marathon. Ang unang grupo na tumakbo ay ang mga kalahok na naka-wheelchair. Ang mga may kapansanan ang unang nagsisimula. Pagtataka ko. Tradisyon dito. Iginagalang namin ang lahat na nangangahas humamon, paliwanag ng isang voluntaryo. Habang nag-aabot ng tubig, nakakilala kami ng maraming tao. Isang lalaki ang kumuha ng tubig at sinabing, "Salamat, mga bata. Laban lang. Laban!" Sigaw ni Elina pabalik sa Tagalog. Sa ika-10 kilometro, nakakita kami ng isang kamangha-manghang tanawin. Isang bulag na mananakbo at ang kanyang guide runner na tumatakbo ng magkasama. Tingnan ninyo sila, naluluhang sabi ni Clara. Isang guide runner ang huminto para uminom. Bakit po kayo naging guide runner? Tanong ni Nikolai. Ipinahihiram ko ang aking mga mata. Kapag tumatakbo kami ng magkasama, ang kaligayahan ay nagiging doble. Ang bulag na kalahok ay ngumiti at sinabing, "Hindi ako makakita, ngunit nararamdaman ko ito. Ang enerhiyang ito, ang determinasyong ito." Sa ika-15 kilometro, nakakita kami ng isang matandang lalaki na hirap ng tumakbo, na inaalalayan ng mga mas batang mananakbo. "Kaya niyo po ba, Lolo?" "Kaya ko. Kailangang makarating sa finish line." Nalaman namin na siya ay 28 taong gulang, ang pinakamatandang kalahok. "Bakit po kayo tumatakbo sa ganitong edad?" Tanong ko. "Para maramdaman kong buhay pa ako. Hanggat hindi pa ako patay, kailangan kong patuloy na humamon." Pumalakpak ang mga tao sa paligid. "Go!
Lolo, laban, Pilipinas. Noon, napagtanto ko na hindi ito isang kompetisyon. Ito ay isang pista ng sama-samang paghamon. Sa 20 kilometro, nagsimula ng magliwanag ang langit. Ang ginintuang sinag ay tumama sa mga skyscraper ng Maynila. Napakaganda, bulalas ni Elina. Ang tanawin ng 50,000 mananakbo sa mga lansangan ay napakaganda. Ito ang tunay na himala ng Maynila, bulong ni Matias. Sa isang water station, nakilala namin ang isang babae. Sa kanyang damit nakasulat, "Hindi ako kayang talunin ng cancer." Nalampasan ninyo po ba ang cancer? Tanong ni Clara. 3 taon na ang nakalipas, mayroon akong stage 4 breast cancer. Ngayon, magaling na ako, kaya tumatakbo ako. Ang pagtakbong ito ay para magbigay inspirasyon sa ibang mga pasyente. Sa likod niya, 12 ng iba pa na may parehong damit ang sumusunod, lahat ay mga survivor ng cancer. Sa 30 kilometro, nakita namin ang isang nakakaantig na eksena. Isang lalaki ang lumuhod at nag-propose sa kanyang kasintahan. 3 taon na tayong tumatakbo ng magkasama. Mula ngayon, sabay na nating takbuhin ang buhay. Naghiyawan ng mga tao sa paligid. Tumango ang kanyang kasintahan na may luha sa kanyang mga mata. Dito, ang marathon ay parang buhay, paliwanag ni Kuya Jose. Kahit gaano ka kapagod, kailangan mong marating ang dulo. Iyan ang diwa ng mga Pilipino. Sa 40 kilometro, malapit na sa finish line, nakita namin ang isang matandang mag-asawa na magkahawak kamay na naglalakad. Pareho silang mukhang nasa 70s. 50th wedding anniversary namin, sabi ng lolo, nang may pagmamalaki. Nagsimula kaming tumakbo sa edad na 60. Sa wakas, ang finish line. Bagamat ang nagwagi ay isang mananakbo mula sa Kenya, pumalakpak ang mga manonood para sa lahat ng nakatapos ng pantay-pantay. Ang huling mananakbo ay nakarating sa finish line ng 1 p.m. Inabot siya ng mahigit 6 na oras, ngunit mas malakas pa ang palakpak ng mga manonood. Ang pinakamalakas na palakpak para sa huling nakatapos ay kultura ng marathon sa Pilipinas. Habang tumutulong kaming magligpit, naramdaman namin ang isang bagay. Ito ang tunay na himala, sabi ni Matias. Hindi ang paglago ng ekonomiya, kundi ang diwa ng mga tao. 50,000 mananakbo, ngunit halos walang basura, sabi ni Clara habang nagpupulot ng basura. Lahat ay nag-uuwi ng kanilang sariling basura, paliwanag ng isang voluntaryo. Noon, isang batang lalaki ang lumapit sa amin, mga 10 taong gulang. Pagod na po ba kayo? Sabi niya sa Ingles, at inabutan kami ng tsokolate. Bakit ka nagsasalita ng Ingles? Pagtataka ni Elina. Natuto po ako sa YouTube para kung makakita ako ng mga dayuhan, makakapag-practice ako. Sa sandaling iyon, lahat kami ay natawa dahil nakita namin ang hinaharap ng Pilipinas. Sa bus pabalik, nagsimula akong magsalita. Sa Switzerland, hindi pa ako nakakita ng ganitong uri ng dedikasyon. Ang 10,000 taong nagboluntaryo ng walang bayad, hindi pa rin makapaniwala si Matias. Tumingin si Elina sa labas ng bintana at sinabing, "Ang himala ng Maynila ay hindi ang ekonomiya, kundi ang mga tao. Ang enerhiya ng mga taong ito ang lumilikha ng himala." Sinabi ng aming guide na bukas, dadalhin niya kami sa Intramuros at sa Makati upang makita ang imahe ng nakaraan at hinaharap na magkasama. Ano pa kayang nakakagulat na bagay ang naghihintay sa amin? Intramuros at Makati, kung saan nagtatagpo ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. 9:00 dumating kami sa Intramuros, ang walled city. Namangha kami na ang sinaunang kuta na ito ay nakatayo pa rin sa gitna ng Maynila. Ito ay isang lungsod na may kasaysayang mahigit 400 taon, paliwanag ni Kuya Jose. 100 taon, paghanga ni Clara, kasing tanda ng Old Town ng Bern. Ngunit ang mas nakakamangha ay ang tanawin ng mga modernong skyscraper sa likod ng mga pader ng Intramuros. Magkatabi ang nakaraan at kasalukuyan, bulong ni Matias. Nakasalubong namin ang isang grupo ng mga kabataan na nakasuot ng tradisyonal na barot saya. May espesyal na okasyon ba ngayon? Tanong ni Elina. Wala po. Gusto lang naming magsuot ng Filipiniana habang namamasyal, sagot ng isang dalaga. Hindi po ba mahirap? Mas nakakaramdam kami ng pagmamalaki. Ito ang aming kultura. Isa sa kanila ang nagtanong sa amin kung gusto naming subukan. Pagkatapos ng 30 minuto, lahat kami ay nakasuot na ng tradisyonal na kasuotan. Mas komportable kaysa sa inaakala ko, pagtataka ni Nicolay. Habang nililibot namin ang Intramuros,
Nakilala namin ang isang matandang lalaki, isang eksperto sa arkitekturang kolonyal ng Espanya. Tingnan ninyo ang pader na ito. Itinayo ito nang hindi gumagamit ng semento, kundi itlog ng pato. Ito ang sekreto ng sinaunang arkitekturang Pilipino na ginagawang matibay laban sa mga lindol. Ang anggulo ng mga bubong ay kinwenta rin ng maigi. Sa tag-araw, nagbibigay ito ng lilim. Sa taglamig, pinapapasok nito ang sikat ng araw. Kinwenta ang mga ganyang bagay 400 taon na ang nakalipas, gulat ko. Ang aming mga ninuno ay mga siyentipiko. 1:04 p.m. Naglakbay kami papuntang Makati. 15 minuto lang ang biyahe, ngunit parang napunta kami sa ibang mundo. Parang isang spaceship na lumapag, bulalas ni Clara. Nang umakyat kami sa observation deck ng isang skyscraper, nakita namin ang buong Metro Manila. Tingnan ninyo doon, turo ni Kuya Jose. Sa hilaga, ang lumang lungsod at ang Ilog Pasig. Sa timog, ang business district at ang skyline. Isang lungsod kung saan magkasama ang nakaraan at hinaharap iyan ang Maynila. Isang turistang Pranses ang lumapit sa amin. "Kamusta ang Maynila?" tanong ko. "Mas masigla kaysa sa Paris. Ang Paris ay nakakapit sa nakaraan, ngunit ang Maynila ay yumayakap sa nakaraan at sumusulong patungo sa hinaharap." Pagbaba namin, nakakita kami ng isa pang interesanteng tanawin. Isang food court na may parehong tradisyonal na mga pagkaing Pilipino at modernong fusion cuisine. Sinabi sa amin ng isang interior designer, ang Pilipinas ay hindi kailanman pumipili ng isa lang. Pinapanatili namin ang pareho. Gabi, pumunta kami sa poblasyon, Makati. Nagulat kami. Nasa Pilipinas pa ba tayo? Pagtataka ni Clara. Ang mga kalsada ay puno ng mga taong may iba't ibang lahi. May Arabe, Pranses, Espanyol at marami pang ibang wika. Ang poblasyon ay isang maliit na mundo sa loob ng Maynila, paliwanag ni Kuya Jose. Pumunta kami sa isang simbahang Katoliko. At nakakagulat, sa tabi nito ay isang templong Budista. Magkatabi ang simbahan at templo, pagtataka ni Matias. Nakausap namin ang isang monghe. Wala po bang alitan sa relihiyon? Iginagalang namin ang isa't isa. Noong nakaraang Pasko, ipinahiram pa ng templo ang kanilang espasyo sa simbahan para sa kanilang pagdiriwang. Sa hapunan, kumain kami sa isang Nigerian restaurant. Matagal na po ba kayo sa Pilipinas? 15 taon na. Ngayon, Pilipino na ako. Ito na ang aking tahanan, sagot ng may-ari. Ang kanyang anak ay lumabas mula sa kusina. Perpekto ang kanyang pagsasalita ng Filipino. Dito po ako ipinanganak. Ako ay isang Pilipino na may lahing Nigerian. Sa gabi, ang poblasyon ay puno ng buhay. Nakita namin ang isang matandang Pilipina na sumasayaw ng salsa kasama ang isang Latin dance instructor. Nakita namin ang mga pulis turista na naglalaro ng football kasama ang isang grupo ng mga dayuhan, pakikipag-ugnayan sa komunidad. Ang mga pulis ay aming mga kaibigan. Pumasok kami sa isang cafe na pag-aari ng isang refugee mula sa Syria. "Tinatanggap ka ng Pilipinas?" tanong ni Nicolay. "Oo. Binigyan nila ako ng pagkakataong magsimulang muli. Ngayon, nagbabayad ako ng buwis at nag-aambag sa Pilipinas. Habang pabalik, lahat kami ay malalim ang iniisip. Ang Switzerland ay mayaman, ngunit sarado, pag-amin ni Clara. Ngunit ang Pilipinas ay bukas sa lahat at lumalago ng sama-sama, dagdag ni Elina. Ang pagkakaiba-iba ay hindi kahinaan, kundi kalakasan, buod ko. Iyan ang kahulugan ng isang tunay na maunlad na bansa. Ang Pilipinas ay hindi perpekto, sabi ni Kuya Jose. Ngunit kami ay natututo at lumalago palagi. Iyan ang aming lakas. Bukas, kailangan na naming bumalik. Ang isang linggong nakalipas ay ganap na nagpabago sa amin. Huling araw, isang regalo mula sa Pilipinas. Huling umaga, habang nag-iimpake, komplikado ang aming nararamdaman. "Isang linggo na ba?" buntong hininga ni Matias. "Parang isang buwan na tayong nandito." Sa bus papuntang airport, inalala namin ang nakaraang linggo. "Ano ang pinaka-nakakagulat?" tanong ko. "Lahat," sagot ni Elina. Mula sa relong nagkakahalaga ng 150,000 francs sa lungsod na hindi natutulog, sa mga henyo sa UP, sa teknolohiya ng Amihan Tech, at ang determinasyon ng mga tao, dagdag ni Nicolay. Pagdating namin sa airport, isang nakakagulat na tanawin ang aming nakita. Ang mga taong nakilala namin sa buong linggo ay naghihintay para ihatid kami. Si Liana mula sa UP, si Juan mula sa Pisay, si Angela mula sa Amihan Tech,
at maging si G. Ramon. Ito, naluluhang sabi ni Elina. Isang paalam na Pinoy, tawa ni Juan. Binigyan kami ni Liana ng isang maliit na regalo, isang sampaguita garland, para sa isang ligtas na paglalakbay. Binigyan kami ni Angela ng isang smartwatch. Maganda ang mga Swiss watch, Clara. Ngunit minsan, subukan mong isuot ang hinaharap. Tumawa si Clara. Kung gayon, isusuot ko ito kasama ng aking Rolex. Ang nakaraan at hinaharap, magkasama. Lumapit sa akin si G. Ramon. Huwag mong kalimutan ang halaga ng kapayapaan at ang mga taong lumaban para makamit ito. Binigyan ako ni Juan ng isang sulat na nakasulat sa Aleman. Sana magkita tayong muli sa pandaigdigang entablado. Lumapit si Kuya Jose. Kamusta ang nakaraang linggo? Ako ang nagsalita para sa aming lahat. Isang linggo na ang nakalipas, inakala naming ang Switzerland ang pinakamahusay. Ngunit itinuro sa amin ng Pilipinas na ang tunay na yaman ay hindi nasa pera kundi nasa puso ng mga tao. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa katatagan kundi sa katapangan na humamon. At ang kahulugan ng paglago ng sama-sama, ang bayanihan, dagdag ni Elina, ang determinasyon na nagniningas 24-17, sabi ni Matias. Ang karunungan na nag-iingat sa nakaraan at sumusulong patungo sa hinaharap, dugtong ni Clara. At ang diwa ng pagiging pandaigdigan na yumayakap sa pagkakaiba-iba pagtatapos ni Nikolay. Nagkayakapan kami at nagpalitan ng contact information. Bago pumasok sa departure gate, lumingon kami. Kumakaway pa rin sila. Paalam, laban lang. Sa eroplano, umiyak si Elina. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Clara. Hindi ko alam. Parang may napakalaking bagay akong natanggap. Isinulat ko ang huling pangungusap sa aking journal. Ang pinakadakilang regalong ibinigay sa amin ng Pilipinas ay isang bagong pares ng mga mata. Isang bagong pares ng mga mata para tingnan ang mundo. At ngayon, oras na para kami naman ang magbago. Tumingin ako sa labas ng bintana, nakikita ang lupain ng Pilipinas na unti-unting lumiliit. Nangako kami sa isa't isa. Pagbalik namin sa Switzerland, maglalakas loob kaming humamon, maglakas loob na mabigo, at mamuhay para lumago ng sama-sama. Ano sa tingin ninyo ang kwento ng mga henyo mula sa Switzerland na ganap na nagbago sa loob ng isang linggo sa Pilipinas? Natuklasan nila ang isang halaga na hindi mabibili ng pera, ang determinasyon na nagniningas 24/7, ang diwa na ginagawang oportunidad ang krisis, at ang lakas ng isang komunidad na lumalago ng sama-sama. Marahil ang mga bagay na itinuturing nating ordinaryo araw-araw ay ang tunay na kakayahang makipagkumpetensya ng Pilipinas na binabantayan ng buong mundo. Sana ang kwentong ito ay maging isang pinagmulan ng pagmamalaki at inspirasyon para sa lahat.